Magandang araw mga kapatid, ako po si Mon Gualvez ng News 5. Nasa likod ko ngayon yung mga ballot boxes na dumaan sa ginawang random manual audit na naaayon sa batas. Ang mga nagbibilang nito o nag-audit ito ay pinagsama-samang puwersa ng COMELEC, nandyan din ng PSA, meron din mga DepEd, and of course yung PICPA or yung Philippine Institute of Certified Public Accountants, at syempre yung mga election watchdogs ng Lente, NAMFREL, PPCRV para nga bantayan itong ginagawang random manual audit. At lumalabas sa ngayon, bagamat meron pang 22 ballot boxes na isasagawa pa yung random manual audit, nasa 99.997% daw yung accuracy rate na nakita ngayong nagdaang 2025 midterm elections. Mas mataas yan kumpara nung 2022 na nasa 99.94% accuracy rate. Anong ibig sabihin nito? Lumalabas na yung resulta noong nilabas nga ng halalan na ito, halos nagmamatch or talagang tumutugma dito sa naging resulta naman ng ginagawang random manual audit. Pero syempre, sabi naman ng COMELEC, hindi pa rin perpekto itong random manual audit, yung mga lumabas sa kanilang pagsusuri. Meron pa rin daw nakita na may sumobra yung boto, meron din daw na yung balota, kulang yung balota, may mga ilang issues na kailangan tutukan pa rin ng COMELEC para sa mga susunod na halalan. At yun nga, hindi pa rin daw nawala nga yung overvoting sa mga nakita dito sa ginawang random manual audit. Tumanggi na ang COMELEC na magbigay ng komento sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na may mga senador or senatorial aspirants or candidates ang PDP laban na nadaya dito sa nangyaring halalan. Ang sabi lang ng COMELEC sa lahat ng mga nagsasabi na sila'y nadaya or talaga may protesta sa nangyaring halalan, mas maigi raw na maghain na lamang ng election protest. Muli, ako po si Mon Gualvez ng News 5.